O, game. Kaparehas nga nung O, eto po mga bossing kung bakit pinipilit po na isulong ang impeachment na yan at kung ano-ano yung mga dahilan ho. O. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so God may help you. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya Yung unang-una, yan dyan. Yung ano tawag dyan? Yung bank accounts po. Pinipilit nila na sirain itong si Trillanes. Pero habang tumatagal ho ang panahon, mga boss chief amo, sir, habang tumatagal ho ang panahon, mga kababayan, mas nabibisto po sila. Yan nga lang ho di ba? Yung bank accounts, yung joint bank accounts ni Inday Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte. Napakasimple lang yan. No? Etong si Trillanes, napakasinungaling nito. Gaganyanin nila, di ba? Sinasabi may bank accounts kami. Sinasabi may joint account kami na tumatanggap ng bilyon-bilyon, tumatanggap ng napakadaming pera doon sa mga drug lord. Pakita ko nga mo, sa lampak natin, ito yung bank statement namin from 2012 hanggang ganitong taon, no? Kasalukuyan. Tapos na po ang laban yan, mga bossing. Pag naipakita nila na walang mga pumapasok na tinutukoy ni Trillanes na mga kaperahan doon sa bank account na yon, tapos na po ang laban. Baka pati ho ako, sasabihin ko, Trillanes, sinungaling ka. No? Wala naman palang mga pumapasok na pera doon. Gusto nilang manalo eh. Gusto nila paniwalaan sila ng taong bayan at hindi si Trillanes. Isang pakitaan bank statement. O eto, tingnan nyo, sige kung may pumasok na perang sinasabi ni Trillanes. Ganun kasimple. Diba? Pahiya itong si Trillanes pagka ginawa nila yun at mali yung sinasabi ni Trillanes. Di ba? Pero bakit walang lakas ng loob ipakita? Bakit bakit ang tagal-tagal na panahon na ipinaglalaban ng dating Pangulong Duterte na wag ipakita? Napikon nga ho di ba? Doon sa Kongreso. Napikon. Mambabato pa ng mikropono para lang wag maipakita yung bank accounts nila. Di ba? kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Next slide. Answer. Which may now I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. House members, Yang mga Mary Grace Piatos na yan. Mga boss, ni hindi nila maipaliwanag. Di po ba? Wala silang maipaliwanag dun. Pero sila po ang nag-submit sa COA ng, eto po ang mga resibo nung pinagkagastosan po ng confidential funds, etc., etc. Pero hindi nila maipaliwanag. who verified and swore before me, this impeachment complaint is 215 House members. Eto pa. Duterte ay lumabas na tumatanggap siya ng tseke mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila, tatlong magkakapatid, Kasama si Hanilet yata dyan si Hanilet at si Digong mismo. Kada 6 na buwan, merong dibidendong binibigay yung drug lord na ito at tinatanggap nila lahat. Ay ko po, mga best. Tapos ang laban, laban kontra droga daw. Isama mo na din dyan, mga bossing, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Buhay ng asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Diba? Waiver kung may totoo lang basti isa
I will hang myself in front of you. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you O yan, di ba? Nung panahon ayan yung sinasabi ko sa inyo, nung panahon na nasa Congress po sila, nung nagyabang sila Panelo, nako sabi ni Panelo, kami pupunta talaga kami, bigla nilang kinancel. Yan ho yun Kaya napilitan na silang pumunta ho, mga bossing. Sabi ng dating Pangulo nung kaagahan pa po nung hearing, ano sabi? Sige, payag ako, ipapakita o magwe-waiver, no? Nung kinulit na po siya, ayan, kagaya ni Suarez, kinukulit na siya. Pwede na po ba na pumirma ang Pangulo doon sa waiver? Napikon na ho. be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Uminit na ulo. Di ba? Uminit na ulo. Oh. Ngayon iduktong natin ito doon sa hiling nila sa ICC. Maisingit ko lang. Paano papaniwalaan ng ICC? Paano bibigyan ng ICC ng interim release ito? Doon sa mga pangako nilang gagawin. Paano paglabas niya, nag-iba na naman ho ang ihip ng hangin. Iba na naman ang sasabihin. O yung mga paiba-iba ng mga statement. O paano sila bibigyan at pagkakatiwalaan doon sa kanilang mga ipinapangako para payagan sila sa interim release? Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. I'll give you, sampaling ko sa session suspended. Session suspended. Di ba? Napikon na. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Pirma muna. Wala din. Di ba? Natatakot, mga bossing. At hindi nila masisisi ang sambayan ng Pilipino kung ang isipin po natin, mga kababayan, is may mga itinatago sila. Sabi ni Nenita Kayabyab, yan ang iaantayin ng lahat sa Oktubre. O, di ba? Chai-Cher, nandiyan ka pala. Ilang taon na to, 9 years na ito. Kaya nga sabi ko, makikita ng taong bayan, lalo na dito sa Article 4, yung na ang Duterte family ay corrupt at tumatanggap sa drug lord. Kaya ito, Alisin ko na. Ano? Tapusin ko na ho, mga kababayan. Yan din po lahat yan, mga bossing Actually, alam na din ng mga DDS, yung pikit mata na lang po nilang tinatanggap. Yung iba ho dyan, mga kababayan, sa mga DDS, yung iba dyan, sasabihin na lang, lahat naman korap Lahat naman nangungurakot Ganyan na lang ho ang sasabihin yan. Kaya dito na lang kami sa mga Duterte. Yung iba po dyan, mga kababayan, alam na po nila yung mga sinasabi ni Trillanes. Kaya lang, hindi na makapagbaklas ng suporta. Kasi nga ho, mga bossing, biruin mo, lagi daw silang nagpo-post sa kanyang social media, ipinagtatanggol ang mga Duterte. O nakakahiya naman daw ho kung bigla silang babaklas. Kung bigla silang wala na, babaliktad, di ba? Mahihiya naman daw ho sila, mga kababayan.